Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng dating US Marine na dinukot ang asawa ng mga kriminal upang gawing hostage. Ang pelikulang ito ay ang American action film na ipinalabas taong 2006 na pinamagatang The Marine. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Al-Qaeda hideout sa Iraq, naghahanda na ang teroristang grupo upang pugutan ang mga bihag nilang sundalong Amerikano. Dumating mag-isa sa lugar ang US Marine na si John Triton na balak silang iligtas pero ang utos sa kanya ay mag-antay muna ng reinforcement, ngunit papatayin na ang mga bihag kaya kumilos na si John bago pa nila magawa ang pagpugot kung saan mag-isa niyang pinabagsak ang mga terorista upang mailigtas ang kapwa sundalo na matagumpay niyang nagawa. Nang sumunod na mga araw ipinatawag si John ng colonel sa labas, doon sinabi sa kanya ang pagkaka-discharge niya sa serbisyo matapos itong hindi sumunod sa kautusan. Ikinagulat ni John ang desisyon pero walang magawa ang colonel, ganun pa man nagpapasalamat ito sa kabayanihang nagawa niya. Dahil sa nangyari agarang umuwi si John at masayang-masaya itong sinalubong ng kanyang asawa na si Kate na halos hindi makapaniwalang nasa harapan na niya ito. Samantala, ito si Rome isang leader ng gang, mukha lang siyang kagalang-galang tingnan pero pagnanakaw ang pinagkakaabalahan niya sa buhay. Balak niyang pagnakawan ng jewelry shop ng Diamond at dahil naka-bulletproof ang pintuan gumamit siya ng babaeng hostage para buksan ang pinto, pero ang katotohanan ay kasama din pala nila ito sa grupo. Layo ng grupo na makuha ang kakadating lang na mga diamonds matapos itong itimbre ng kasama nilang nagtatrabaho sa loob bilang inside job. Bago siya umalis humiling ito sa kanya na pagmukhain sa pulis na sinaktan siya pero tinuluyan itong pinatay ni Rome at lumabas sa jewelry shop na parang walang nangyari. May dumating sanang mga pulis sa labas pero pinagbabaril ito ng grupo at pinasabog ang sasakyan ng pulis na siguradong walang makaligtas. Matapos ang mga nangyari dumating si Detective Van Buren sa crime scene para mag-imbestiga sa nangyaring pagnanakaw, hinala niyang may kinalaman ang napatay sa krimen. Samantala, unang araw ngayon ni John sa trabaho bilang gwardiya, subalit nababagot siya sa trabaho na walang ginagawa. Isang empleyado naman ng gusali ang ginugulo ng dati niyang kasintahan sa itaas. Pinuntahan nila ang lalaki upang sitahin ngunit nagmamatigas ito kaya pinwersa na itong isinama ni John. Subalit pagdating sa ibaba may kasama pala itong mga gwardiya. Nagyabang ngayon ang lalaki hanggang sa nagkainitan sila pero pinigilan siya ng kasamahan upang maiwasan ang gulo ngunit na insulto ito sa sinabi ng lalaki, kaya pinatulan na nila ang mga ito kung saan pinabagsak ni John isa-isa ang mga kalalakihan na bumasag ng salamin. Dahil na naman sa nangyari ang unang araw niya sa trabaho ay agarang nauwi sa huling araw, pero ganun pa man hindi apektado si John sa pagkakatanggal niya, mas apektado ito sa pagkaka-discharge niya sa Marine dahil doon na umiikot ang buhay niya. Pinayuhan naman ito ng partner niya na marami pa rin siyang magagawa bukod sa pagiging Marine kailangan niya lang mag-adjust. Samantala matagumpay namang nakatakas ang grupo ni Rome pero ang kasintahan niyang si Angie ay nagrereklamo sa ginawa nitong pagpatay sa kasamahan nila pati sa mga pulis, iniwasan lang daw nito na kung sakaling magkahulihan ay hindi sila ilaglag. May tumawag naman kay Rome na nagagalit sa ginawa niyang pagpatay, pero kabilang ito sa nagplano sa pagnanakaw ng diamonds. Sa kabila naman nito kakauwi lang ni John ng bahay, kinumusta siya ng asawa sa kanyang unang araw sa trabaho. Sinubukang magsinungaling ni John sa asawa subalit bigla na lang ipinalabas sa balita ang ginawa niya kaya inamin na niyang natanggal ito sa trabaho. Iminungkahi na lang ng asawa ni John na magbakasyon na muna sila sa kahit saang lugar upang makapag-relax ito, kahit ayaw sana ni John ay napilitan din itong pumayag. Sa sumunod na araw nasa biyahe na ang mag-asawa patungo sa lugar na dating pinupuntahan ni John noon kasama ang ama. Dumaan na din muna sila sa gasolinahan para bumili, naroon din pala ang grupo ni Rome na nagpapagasolina. Bigla namang may dumating na pulis sa lugar para magkarga ng gas, lumapit ito kay Rome matapos makita ang gamit niyang sasakyan upang makipag-usap. Ngunit masyadong mainitin ang kasamahan nito na agarang pinaputukan ng pulis. Nang marinig ni John ang putok ng baril nagmadali sana siyang lumabas subalit pinatulog ito ng kasamahan ni Rome.
Kasalukuyan namang pinaputukan ni Rome ang isa pang pulis sa sasakyan nito hanggang sa bumangga saka pinakuha ang nakaparadang sasakyan kung nasaan si Kate. Nang makita siya ni Rome ay isinama nila ito bilang hostage habang bumabalik pa lang ang malay ni John. Bago umalis ang grupo pinasabog nila ang gasolinahan na inakala ni Kate na patay na ang asawa pero sa kabila ng malakas na pagsabog nagawang makaligtas ni John at agarang pinuntahan ang nakita niyang sasakyan ng pulis, iniwan niya doon ang sugatang pulis sa kahinabol ang dumukot sa asawa at tumawag sa radyo upang i-report ang nangyari. Kampante na ngayon ang grupo ni Rome na malayo na sila. Maya-maya pa nakasunod na si John ngunit pinaulanan siya ng bala kaya hindi ito makalapit pero patuloy pa ding humahabol si John kahit sira-sira na ang sasakyang minamaneho. Sinubukan namang manlaban ni Kate kay Rome kaya napadpad sila sa gilid ng bangin. Doon inabangan nila ang pagdating ni John sa kapinaulanan ng bala hanggang sa sumabog ang sasakyan at nahulog sa bangin. Paglabas ng grupo ng sasakyan galit na galit si Kate kay Rome sa pagpatay sa asawa niya. Balak din sana itong isunod ni Angie pero pinigilan siya ni Rome dahil kailangan pa nila ng bihag. Nang inspeksyonin nila ang sasakyan sira na ang gulong nito, nagkainitan naman ang dalawang kasamahan ni Rome dahil sa pamamaril kanina sa pulis kaya sila naipit ngayon. Pinatigil niya ang mga ito at kinausap ang lahat na kailangan na nilang maglakad sa gubat bago pa maabutan ng mga pulis. Pinatulog naman ni Angie si Kate kaya napilitan ang kasamahan nilang buhatin siya. Samantala sa sumabog na gasolinahan dumating ulit si Detective Darren para mag-imbestiga. Nabalitaan niya sa sheriff na may tumawag na nagpakilalang John Triton dating Marine. Nakatanggap din ng report ang detective na agaran niyang pinuntahan pero wala siyang naabutan. Bigla namang lumabas si John pero hinala ng detective na siya si John Triton. Sinabi ni John na dinukot nila ang asawa niya at kailangan niya itong sagipin. Balak sana siyang pigilan ng detective pero ayaw magpaawat ni John kaya hinayaan na siya nito, binili naman sa kanya na kailangan niyang magmadali dahil kilala niya daw ang mga kriminal. Kasalukuyan ang naglalakad sa putikan ang grupo nang biglang magising si Kate at sinubukang tumakas pero nahuli din ito kaagad. Masyado namang mareklamo ang isa sa kasamahan ni Rome dahil sa dinadaanan nila hanggang sa nagkainitan na naman ang mga ito. Pinigilan ni Rome ang mga kasamahan pero pinatay niya ang isa sa kanila upang wala ng gulo saka itinuloy ang paglalakad. Puspusan naman ang paghahanap ng mga pulisya sa mga kriminal sa gubat habang patuloy din si John sa pagsunod sa dinadaanan nila. Nang marinig ng grupo ang umiikot na helikopter agarang nagtago ang mga ito upang hindi makita at nang makaalis lalo pa nilang binilisan ang pagtakas. Patuloy pa din ang paghahanap ni John sa kanila hanggang sa bigla na lang itong nahuli sa bitag pero mabilis niya itong natakasan, ngunit may mga kalalakihan din doon na inaalam kung isa siyang pulis, sinubukan niyang manlaban sa kanila subalit napatulog siya ng mga ito. Kasalukuyan namang hinahalughog ng mga pulis ang isang lumang bar, naroon din pala ang grupo ni Rome na nag-aabang sa pag-alis ng mga pulis. Samantala bihag na ngayon si John ng mga kalalakihan na may gawaing illegal. Pinipilit siyang pinapaamin na pulis pero ayaw nilang maniwala na hindi kaya sinabi niya na lang na isa siyang pulis at tinatrack na ngayon ang GPS niya. Nang subukan siyang kapkapan ng mga ito doon na nagkaroon ng pagkakataon si John, pinabagsak niya ang mga kalalakihan at itinuloy ulit ang paghahanap sa asawa sa pamamagitan ng mga bakas ng sapatos sa lupa. Di nagtagal nakita na din ni John ang grupo na patungo sa lumang bar kasama ang asawa. Pagpasok ng mga ito sa loob inutusan ni Rome ang kasamahan niyang reklamador na hanapin ang generator upang magkaroon ng ilaw. Nagtungo ang lalaki sa ibaba at hinanap ang generator, nang makita niya ito sinubukan niyang paganahin pero ayaw umandar. Nang subukan niya ulit doon na gumana ang generator kung saan nagkaroon ng tugtog sa itaas matapos gumana ang lumang jukebox. Bago pa makaalis ang lalaki dumating si John at naglaban ng dalawa. Hirap na hirap din si John dahil sa laki nito pero sa huli nagawa niya itong mapatay. Sa itaas lumabas si Rome upang tawagan ang kakilala niyang pinagkukuhanan ng sasakyan, humiling itong padalhan siya ng sasakyan sa sinasabi niyang lugar habang naririnig naman ito ni John sa ilalim. Pagbalik niya sa loob pinahanap niya ng masasakyang bangka ang kasamahan at pinatingnan niya din ang kasamahan nilang di pa bumabalik. Pagbaba nito dumating si John at naglaban ang dalawa. Mabilis lang itong tinapos ni John at isinama ang katawan nito sa naunang lalaki. Dumating din doon ang detective at inalam kung ilan pa ang natira.
Sinabi ni John na dalawa na lang sila ngunit gusto ng detective na mag-antay muna sila pero hindi pumayag si John dahil pag nakahalata ang mga ito na hindi na bumabalik ang kanilang mga kasamahan ay baka mapahamak ang asawa niya. Sa itaas, bigla namang sinubukang tumakas ni Kate ngunit hinabol ito ni Angie para hulihin siya ulit. Pinasok ni John ang loob kasama ang detective bilang magkakampi sila subalit lumabas na kaya pala hinahabol ng detective ang grupo upang makuha ang parte niya dahil kasama siya sa nagplano ng pagnanakaw. Ngunit kinumbinsi ni Rome ang detective na handa siyang ibigay ang kalahati ng diamond sa kanya kung papatayin niya si John. Pero bago niya pa ito nagawa naagaw ni John ang baril at ginawang pangharang ng bala ang detective sa pamamaril ni Rome. Pagkatapos agaran na itong bumaba, bago sila umalis pinasabog ni Rome ang buong lugar na nagawa namang natakasan ni John, saka isinama ulit ang asawa niya sa pagtakas gamit ang sasakyan ng detective. Pag-ahon ni John sa tubig may dumating na pulis at sinubukan siyang hulihin. Nagpakilala si John at sinabing nasa panganib ang asawa niya pero ayaw siyang pansinin kaya lumaban na ito saka kinuha ang bangkal ng pulis upang habulin ang asawa. Habang nasa biyahe naman sila Rome nag-alala ito na baka masundan sila dahil sa gamit nilang sasakyan ng pulis. Pumara ang girlfriend niya ng dumaan na truck at pinatay ang driver nito at ito ang ginamit nila upang puntahan ang sasakyan na gagamitin nila sa pagtakas. Nagtungo naman si John sa balak nilang puntahang lugar. Nakita siya doon ng asawa kaya sinubukan ni Kate manlaban upang hindi ito mapansin. Agarang bumaba si John ng bangka upang habulin ang truck na paikot-ikot matapos hindi mahanap ni Rome ang sundo nila. Sumakay si John sa likuran ng truck na ikinagulat ng mga itong may kumalabog sa likod. Dahan-dahang pumunta sa harapan si John saka inihulog ang kasamahan ni Rome na tumama sa kasalubong na sasakyan, ngunit nagsara ang pinto at di na niya mabuksan. Hindi rin makawala si Kate dahil sa posas nito sa kamay. Binangga naman ni Rome ang gilid ng sasakyan na dahilan ng mahulog si John, ngunit bumangga din ang truck sa mga tangke kaya nasusunog na ito, dahil dun tumalon na si Rome at iniwan si Kate sa loob ng truck. Sinubukang habulin ni John ang truck para iligtas ang asawa ngunit pinabagsak ito ni Rome, hindi na niya naabutan ang truck na dumiretso sa tubig kasama ang asawa. Hinarap na ni John ang kriminal habang malapit nang malunod si Kate nang hindi pa din ito makaalis sa pagkakapuses. Nagawang mapabagsak ni Rome si John pero determinado itong iligtas ang asawa kaya patuloy pa din siyang lumaban hanggang sa nagawa niyang matalo ang dumukot sa asawa at agarang tumalon sa tubig bago pa sumabog ang buong lugar. Naabutan ni John sa ilalim ang asawa na wala ng malay at nakapuses. Sinira niya ang bakal na pinaglagyan sa kainahon ang asawa sa tubig at sinubukang iligtas pero hindi na ito nagising. Hindi sumuko si John hanggang sa nagkamalay din sa wakas ang asawa na inakala niyang wala na. Bigla ding umatake na naman si Rome kaya tinuluyan na ito ni John. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!